Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa umaga po ito, ako po ang nakatalaga upang umawag ng Bible study. Dahil si Brother Nelson po ay nasa Pasay po ngayon. Kaya sa umaga po ito ay dalawa po kami nakatalaga, si Brother Dan at saka ako po. So, unang-una, papasalamat ako sa Diyos sa umaga ito sa pagkatagay natin ng buhay kalakasan. Salamat dahil hindi po tayo sinalanta ng bagyo. At isa po tayo na dumadalangin na sana ay hindi tayo masalanta ng bagyo po. Patid ko't nalalaman ko na dininig tayo ng Diyos na gumamit siya ng instrumento upang humina yung bagyo at hindi po tayo masalanta. Muli, salamat sa inyong pagparito at pakikiisa sa umaga pong ito sa gawain ng paglilingkod sa Diyos. So sa umaga pong ito ay dumako tayo sa ating paksa na inihanda na request ng ating isang kapatid na patungkol po ito sa fornication o yung tinatawag na pakikiapid. Marahil ay ang paksa po na ito ay napapanahon dahil common na nangyayari sa ating kapaligiran, common na nangyayari sa ating komunidad. Kaya po ang paksa po na ito ay mayroong malawak na saklaw. Ano po? Ang mga paksa na aming nilalatag po ay hindi upang tuligsain ang mga kapatid, kundi upang itama. Dahil ang Biblia po ay sumusuway ito ng mga taong hindi lumalakad sa tamang landas. Dahil ang sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, at sa pagsaway. So, sasawayin ka ng banal na kasulatan kung ikaw ay lumalakad sa maling lakad na dinadaanan po natin. Dahil bilang mga Kristiyano po, tayo po ay nagpapabanal po yan. Yun yung ating trabaho sa mundo ito. Ang sabi nga po sa Ecclesiastes ay tagasunod at matakot sa Diyos. Sunod tayo sa utos ng Diyos at matakot sa kanyang mga utos. Ano po? Magsimula po tayo sa ating paksa. Ito pala nakalala. Yan po yung ating paksa sa umaga pong ito. Fornication. Ang bagay po na ito ay mayroong malawak na saklaw. Ano po? Gaya ng mga sumusunod. Ito yung unang sakop ng fornication ng panghiapid. Babae sa babae. Dahil bagay po na yan, kung babalikan natin ang history doon sa Sodoma at sa Gomora, ginunaw yung Sodoma at Gomora dahil sa bagay po na yan. Lalaki sa lalaki yung kabaklaan na ginagawa. Gaya ng sinabi ko kanina doon sa intro ko ay common na nangyayari. At hindi tayo ipinanganak kahapon at hindi po natin alam itong mga nangyayari ganito. Yung pangatlo, common din po ito na nangyayari sa kumpanya natin na pinagtatrabahuhan, sa mga kapitbahay, sa komunidad. May asawa na babae, yung asawang lalaki na babae, o yung babae na lalaki. Both side naman po yan Sakop yan ng tinatawag na fornication. Na galit ang Diyos patungkol sa bagay na ito. Bakit natin tinatalakay ito? Upang itama yung mga taong ganito yung ginagawa. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, kahit nasa loob na ng iglesia, ay meron pa rin. Ang sabi dito, 6:9 ng 1 Corinthians, o hindi ba ganin yung nalalaman na ang mga libo ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga mambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Ang sabi po rito, ni ng mga magnanakaw, ni ng mga masasakin, ni ng mga manlalasing. So kasama yung mga manlalasing. Ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi magsisipagbana ng kaharian ng Diyos. Ang sabi sa verse 11, na ganyan
ang mga ilan sa inyo. Sinusunatan ni Apostol Pablo ang mga tao sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya, ganyan ang ilan sa inyo. Mapakiapid, mananakin, manlalasing. Sinulat ni Apostol Pablo ang bagay na ito upang ituwid yung mga taong nasa Korinto. Kung pwede natin i-apply sa ating mga sarili sa huling panahon ngayon. Na kung tayo ay nakapanood sa mga bagay na ito, dyan sa 1, 2, 3, kung pwede natin ituwid. Dahil bago tayo mabautismuhan, gaya ng binabanggit natin sa ating mga paksa, sa old self po natin, kung tayo po ay manginginom o ng babae na lalaki dito sa old self mo, simula nang mabautismuhan ka, dapat mayroong gradual na pagbabago. Kung dati po nang mababae ka dito, pwede mo lang alisin dito. Dahil simula nang tayo po ay mabautismuhan, tayo ay nagpapabanan para makamit natin yung buhay na walang hanggan. Yun lang naman ang rason. Bakit tayo nandito? Yun yung dahilan, huwag po bayan ang pagkakatipon. Dahil sa mundo pong ito, pansamantala lang tayo dito. Ang pinakamatagal nating stay dito is nasa 80 years, 100 years, or 50, 30. Yun po yung pinakamahaba na pag-stay natin dito. Ang pinaka-atirahan po natin is either hell or heaven. Yun lang po yun. Ano yung gagawin natin para makamit natin yung buhay na walang hanggan? Mamaya po, may didiscuss ko po yan. Number 4, yung ginagawa ng mag-boyfriend tsaka mag-girlfriend. Kasama yan sa fornication. Malawak. Yung tinatawag na saklaw na fornication. Kasama po ito sa hindi dapat gawin ng mga Kristiyano. Ito yung isang bagay na pinagtitiisa ng mga Kristiyano na hindi dapat natin gawin. Bakit? Dahil sa mga tropa natin, sa mga kaibigan natin, malaya nila na ginagawa ito, yung 1, 2, 3, 4 na yan. Pero bakit tayo pinipigilan natin yung ating mga sarili na hindi gawin itong mga bagay na ito? Dahil nga umaasa tayo doon sa eternal life na binanggit ng Diyos sa Romans chapter 6 verse 23. Yan yung pinagtitiisan natin na hindi natin dapat gawin. Pero malayang nagagawa ng iba. Bakit? Dahil kulang yung utos. O kung may utos man sa kanila, hindi nila ito ginagawa, hindi nila ito sinasabuhay. Dahil mayroong dalawang uri ng Kristiyano, sinasabi nila na Kristiyano sila, pero hindi naman talaga sinasabuhay yung inuutos ng banal na kasulatan, o yung utos ng Diyos. Yan yung mga bagay na pinagtitiisan natin. Ano po? Para makamit natin yung buhay na walang hanggan. Yan po yun o. Dahil mula nung tayo po ay binautismuhan, dapat mayroon tayong unti-unting pagbabago. Dahil ibinihis na natin ang ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi sa Romans chapter 6, verses 1 to 6. Ganito po yung sinasabi niya. 6, chapter 1 to 6. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang mga biyaya ay managana? Sabi sa verse 2, huwag namang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nang tayo mabubuhay pareha? Simula nung tayo po ay mabautismuhan sa own self natin, sabi ng ating Apostol Pablo, patay na tayo sa pagkakasala. Paano na tayo mabubuhay pareha? Dahil nung tayo sumampalataya sa Mark 16, verse 16, simula nung tayo sumampalataya ng bautismuhan, dapat mayroong pagbabago, utay-utay, na gradual dito sa New. Isang dito sa 6.2, huwag na mangyari na tayong mga patay na sa pagkakasala, paano na tayo mabubuhay riyan? O hindi ba ganin yung nalalaman na tayong lahat ng mga binautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan?